بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mga kapatid sa Islam, mga kababayan, mga mahal naming masugid na sumusubaybay sa page ng Muslim Academy Philippines, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito po ang ika-siyam na series ng pag-aaral natin patungkol sa tafsiru qisar as-suwar o pagpapaliwanag natin sa mga maikling sura na nilalaman ng Quran Karim. At sa pagkakataong ito, atin pong ipapaliwanag ang mga kahulugan at ang mga aral na makukuha natin at mapupulot natin sa isang napakagandang sura sa Quran, ang Suratul Masad. Ang Suratul Masad, ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablum min masad. Ang sura na ito, kung atin itong isummarize, ang tinatalakay dito ay ang patungkol sa kay Abu Lahab at sa kanyang asawa na kapwa sila nananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mag-asawa na ito, maging ang anak nila ay pinipigilan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maipalaganap niya ang din, maipalaganap niya ang Islam. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng babala laban sa kanila, ganun din sa lahat ng mga magiging katulad at kagaya nila. At ang sura na ito, mga kapatid sa Islam, ay meron siyang kwento, meron siyang dahilan, meron siyang sababun nuzul. Isang araw ang Rasul sallallahu alaihi wasallam umakyat siya sa isang bundok sa Makkah na tinatawag na Jabal as-Safa, isa sa mga kilalang bundok sa Makkah. At nung siya ay umakyat sa bundok ng Safa, sumigaw siya at sinabi niya sa mga tao, "Wa sabaha, ya sabaha." At yung mga Arabo nung unang panahon, wala silang siren kagaya ng marin natin ngayon. Ito yung code nila, ito yung term nila kapag merong emergency cases. Kagaya ngayon, kung halimbawa merong tsunami na parating, kung merong isang emergency, merong isang crisis na paparating, meron tayong maririnig ng mga alarm. May mga yung tunog ng bumbero, naririnig natin yan kapag may sunog. Sa panahon nila noon, sumisigaw sila ng term na yun na sinabi ko sa inyo kanina, ya sabaha. So, kaagad-agad mag-a-assemble yung mga Arabo kapag marinig nila ang isa sa kanila na magsigaw ng ganong sigaw. So, yung iba sa kanila ay nagtitinda sa palengke, ang iba sa kanila ay nakaupo sa gilid ng daan, ang iba sa kanila siguro naglalakad. So, kaagad silang nag-assemble. At nung nandun na sila, naipon na sila, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinanong sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano sa palagay ninyo? Ara'aytum law akhbartukum anna al-aduwa yusabbihukum aw yumassikum. Ano sa palagay ninyo o kayong angkan ng Quraysh o kayong mga kilalang tribo ng mga Arabo o kayong pinakamarangal na tribo ng mga Arabo ng mga Quraysh? Ano sa palagay ninyo kung sabihin ko sa inyo na merong mga kalaban na darating sa inyo kaumagahan o di kaya pagkahapon? Ano rin sa palagay niyo sa isang narration, kung merong kalaban sa likod ng bundok na ito na hindi niyo nakikita, subalit nakikita ko sila dahil nasa mataas na lugar ako, maniniwala ba kayo sa akin? Akuntum musaddiqi, kayo ba ay maniniwala sa akin? Hal kuntum tusaddiqunani, ama kuntum tusaddiqunani, kayo ba'y maniniwala sa akin? Sabi ng mga Arabo, sabi ng mga Quraysh, qalu bala. Wala kami pagdududa sa iyo, Muhammad. Kasi bakit? Si Propeta Muhammad, kilala siya na siya ay amin. Siya ay trustworthy, mapagkakatiwalaan nila. Mula nung pagkabata pa niya, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilala na siya na wala siyang anumang masamang record sa mga Quraysh. Hindi nila napansin na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kailanman ay nagsinungaling sa kanila. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilala siya ng mga Quraysh na siya ay as-sadiq, al-amin, siya ang matapat. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam mapagkatiwalaan. Sabi nila, ma jarrabna alayka al-kadhib, ma jarrabna fika al-kadhib. Kailanman, never pa namin nasubukan na
nagsinungaling ka sa amin. Ibig sabihin, kahit pa hindi namin nakikita kung ano yung nasa likuran mo o Muhammad, pero dahil ikaw nagsabi sa amin na merong kalaban na paparating, paniniwalaan ka namin. So yun, ginawa yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na isang strategy para sa susunod na sasabihin niya sa kanila. So dahil sa inamin na nila na paniniwalaan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-umpisa na siya magpaliwanag sa kanila ng patungkol sa tauhid sa unang pagkakataon. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung ating babasahin ang Sirah an-Nabawiyya, ay tumagal muna siya ng 40 years sa buhay niya, saka siya hinirang ng isang kilalang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pagbaba ng Allah ng talata sa Quran al-Karim, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Umpisahan mo na, Muhammad, ang panawagan, paghikayat tungo sa Islam sa mga malalapit mong mga kamag-anak. So doon, inassemble ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpatawag siya ng isang assembly sa mga malalapit niyang mga kamag-anak. So balit, ano ang naging reaction ng mga kamag-anak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sinabi sa kanila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay talagang maniniwala sa akin, kung kayo ay kumbinsido ng lahat ng sasabihin ko ay totoo, ngayon, hinihikayat ko kayo na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kilalanin ninyong kaisahan niya, sumamba lamang kayo sa kanya na nag-iisa, na hindi kayo kikilala ng sino mang ibang Panginoon maliban sa Allah. At nung marinig yun ng mga Quraysh, nung sinabi sa kanila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Sabi sa kanila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako ay nagbibigay sa inyo ng babala laban sa magiging masamang kahinatnan ng mga taong sasamba sa ibang Panginoon maliban sa Allah. Nung marinig yun ng mga Arabo, nung marinig yun ng mga kalahi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaagad-agad silang nag-react. At ang isa sa nag-react sa kanila, isa sa mga hindi nakatanggap sa sinabi niya ay si Abu Lahab, ang tito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang tiyuhin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Lahab, ang sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabban lak, alihada jama'tana. Ibig sabihin, sana ay mapahamak ka sana o Muhammad. Yan ba ang dahilan kung bakit mo kami inipon? Gusto mo lang sa mga tao ang sambahin nilang nag-iisang Panginoon, dahil hindi matanggap ng mga Arabo na iisa lang ang Panginoon. Dahil sa panahon na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam hinirang na isang propeta, alam nyo ba na mayroong mahigit kumulang 360 idols ang nakapaligid sa Kaaba? Dahil ito yung the main reason kung bakit ang mga propeta ay pinapadala ng Allah sa kanilang mga kinasasakupan para hikayatin sila muli yung mga tao na sumamba sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa lang. Pero dahil sa ang mga Arabo, yun na ang nakagisnan nila, yun na ang nakatatak sa mga puso nila, ang pagkilala sa mga ribulto, sa mga santo-santo, mahirap nilang talikuran yun. Kagaya ng mga tao ngayon, kung nasanay na sila sa pagkilala sa tatlong persona, sa Trinidad, sa pagkilala nila sa ibang sekta, sa ibang relihiyon, mahirap mo silang kumbinsin, maliban nila kung sila ay patnubayan at gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nag-umpisang kumbinsihin ang Quraysh, nag-umpisa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagsabihan ang mga Quraysh na sumamba at kilalanin ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Abu Lahab? Tabban lak, sabi niya. Alihada jama'tana. Mapahamak ka sana, sabi niya, o Muhammad. Yan lang bang dahilan kung bakit mo kami inipon? So dahil sa sinabi na ito ni Abu Lahab, nagpababa ang Allah ng isang talata, isang chapter sa Quran, ng isang kabanata sa Quran Karim na patungkol kay Abu Lahab, at sinabi ng Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ibig sabihin ng tabbat yada, pagkawasak at tuluyang pagkabigo sa dalawang kamay ni Abu Lahab. At walang pag-alilangan, ito ay tunay na naganap sa kanya. Na ibig sabihin, ipinagduan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mapahamak si Abu Lahab, at yun nga ay nangyari ngayon kay Abu Lahab. Tingnan ninyo mga kapatid sa Islam, si Abu Lahab, tiyuhin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na suppose siya yung katumbas ng tatay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ganun pa man, hindi siya nag-Muslim, hindi niya natanggap ang turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patunay lamang yan na ang gabay,
ay Allah subhanahu wa ta'ala magpapasya kung kanino ito'y pagkakaloob. By the way, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam min babil faida, ang kanyang mga tiyuhin, ang kanyang mga tito ay nahati sa tatlo. Meron siyang mga uncle, meron siyang mga tito na sumunod sa kanya at nanampalataya sa kanya. Kagaya ni Hamza. Na si Hamza ay hinirang na Asadullah wa Asadu Rasulillah. Siya yung layon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung talagang nakipaglaban alang-alang sa Allah. At ganun din ipinagtanggol niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din si Al-Abbas, Al-Fadl ibn Al-Abbas radhiyallahu anhu. Subalit mas mainam si Hamza kumpara sa kanya. Si Hamza ay talagang ipinaglaban niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at lumaban siya alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, alang-alang sa Islam at alang-alang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang kategory ng mga tiyuhin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga ipinagtanggol siya, subalit tumanggi silang manampalataya sa kanya. Kagaya ni Abu Talib. Si Abu Talib na talagang naging sympathizer ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero ay hindi pa rin niya natanggap ang Islam. Siya ay nanatiling sumasamba sa mga Panginoon na sinasamba ng mga ninuno niya hanggang sinaratyan siya ng kamatayan. Pero siya ay nasa impyerno. Ganun pa man, mas magaan yung kanyang sitwasyon kumpara sa yung pangatlo. Yung pangatlong kategory ng mga tiyuhin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga tumangging manampalataya sa kanya. At siya yung tinutukoy natin sa surah na ito, Suratul Masad, na si Abu Lahab. Si Abu Lahab na tumangging manampalataya sa pamangkin niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ni-recognize bilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah nagpababa ng isang surah sa Quran na binabasa ng mga Muslim. Babasahin ng mga Muslim hanggang sa Yawmul Qiyamah na magkakaroon tayo ng kabutihan sa pagbabasa natin ng patungkol sa kwento niya. Pero kapag basahin natin ilang volume ng book of history patungkol kay Abu Bakar, kay Umar, wala tayong kabutihan. Wala tayong reward na makuha sa mga bawat letra na nababasa natin. Kasi bakit? Gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala magkaroon tayo ng aral sa kwento ni Abu Lahab. Samantalang kay Abu Bakar, kay Umar, hindi nagbanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng specific na surah patungkol sa kanila. Kasi bakit? Muslim na sila. Pero itong si Abu Lahab, ginawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng story sa Quran, yung patungkol sa pagiging niya, matigas niya sa pananampalataya, nang sa ganun ay wala nang gagaya sa kanya, wala nang magiging katulad pa niya. So ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Abu Lahab? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa umpisa ng surah na ito, Allah subhanahu wa ta'ala ay pinahayag niya na ang dalawang kamay ni Abu Lahab ay talagang mawawasak at mabibigo siya. At yun nga ay talagang mangyari kay Abu Lahab. Wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kailanman ay hindi naging kapaki-pakinabang para sa kanya ang kanyang kayamanan at ang kanyang anak. Si Abu Lahab, isa sa mga kilalang mga personalities ng Makkah. Mayaman siya. Ganon din si Abu Lahab, meron siyang anak, pero hindi niya ito mapapakinabangan. At ang isa sa mga property ng tao ay ang anak niya. Isa sa mga kinikilalang yaman ng tao ay ang anak niya. Ganun pa man, hindi ito magdudulot sa kanya ng anumang kabutihan. Kapag makakarating sa kanya ang kapahamakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Lahab, inakala niya na kaya niyang magbayad ng pera kung may mangyaring masama sa kanya. Ganun din ang anak niya, akala niya may maidulot sa kanya ang anak niya kapag may dumating na kapahamakan sa kanya. Pero walang maidudulot yun lahat kapag ang mangyari sa isang tao ay ang kapahamakan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dahil mismo ang anak niya, isang araw, sa nakasaad sa siyar, ay pumasok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung pagbukas ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng pintuan niya, kaagad niyang dinuraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinumihan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. So doon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdua sa Allah, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, sabi niya, ipakain mo ang tao na ito sa isa sa mga aso mo. So, itong si Utbah na anak ni Abu Lahab, sa ibang riwaya si Utayb, o di kaya si Utbah, ay nung siya ay naglakbay,
ay maingat siya. Dahil alam niya na totoo ang panalangin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subalit, nung habang natutulog sila sa kalagitnaan ng disyerto, mayroong lumabas na isang malaking dambuhalang layon. At ang hinanap lamang ay itong si Utbah, na anak ni Abu Lahab, at biglang nilamon yung ulo niya at kinain ng dambuhalang layon na yun. Na isa yun sa nagpapatunay na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay isa siya sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinapakinggan ng Allah ang kanyang mga panalangin. So walang napala yung anak ni Abu Lahab sa kanya. Mismo anak niya ay napahamak din dahil sa pagtanggi niyang manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun, yung karma na tinatawag, yung karma mga kapatid sa Islam, ang matinding karma, alam niyo kung anong matinding karma? Kapag walang pananampalatayang tao. Ang the worst na klase ng karma, kapag ang isang tao, pinapakain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, binubuhay siya, binibigyan ng iba't ibang uri ng biyaya, pagkatapos hindi nagpapasalamat sa kanya, hindi sumasamba sa kanya, yun ang matinding karma. Kapag nagparating ang Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding kapahamakan sa tao na yan na tumatangging manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So si Abu Lahab, bagamat kamag-anak siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang naitulong sa kanya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang naitulong sa kanya ang kayamanan niya, walang naitulong sa kanya ang mga anak niya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Kung si Abu Lahab napahamak dito sa mundo, ganoon din sa kabilang buhay, siya ay makakapasok sa impyernong apoy. Siya ay makakapasok sa impyernong apoy. At ang aya na ito, isa ito sa mga mu'jizat, isa ito sa mga sign ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay tunay nga na sugo ng galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaya babanggitin natin kung paano. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Hindi lang si Abu Lahab yung makakapasok sa impyerno, bagkus pati ang kanyang asawa. Ganon din ang kanyang asawa na kasabwat din ni Abu Lahab sa pananakit, sa paghahamak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang asawa niya ay isa sa ugali niya, nagdadala siya ng tinik upang ikalat niya ito sa yung dinadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Ummu Jamil, na asawa ni Abu Lahab, ay kabilang sa mga taong makakapasok sa impyerno, at dinescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung magiging kahinatnan niya sa impyernong apoy. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi jidiha hablum min masad. Itong si Ummu Jamil, na asawa ni Abu Lahab, ay nakapulupot ng mahigpit sa kanyang liig ang lubid na magaspang na tinatawag na masad, na siya ay ito ay ipang ano niya, itatali niya sa asawa niya, si Abu Lahab, doon sa impyernong apoy. Pwede rin na ito yung ginagawa niya dito sa mundo, na nagdadala siya ng lubid para ipang ano niya, gawin niyang ipapahamak niya sa pamamagitan nun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang point dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinahayag niya sa atin na maging ang asawa ni Abu Lahab na kasabwat niya sa pang-aapi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasama rin na itatapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy. So yan mga kapatid sa Islam, ang maikling pagpapaliwanag natin ng Suratul Masad. Subalit ang pinaka mahalaga dito ay yung aral na makukuha natin. Ano yung aral? Anong lesson na makukuha natin sa sura na ito? Marami tayong aral mga kapatid sa Islam na makukuha sa sura na ito. Isa sa pinakamahalagang aral na makukuha natin dito. Ang sura na ito, sabi ng mga ulama, fiha al-wa'idu shadid liman adhan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ang sura na ito, isa itong babala sa lahat ng mga nagtatangkang manakit, hamakin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, paano niya hamakin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantalang patay na siya? Ang iba, kinukutya nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang kanyang din, ang kanyang sunnah. So sa lahat ng mga sila na tumatangging manampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagtatawan na nila ang kanyang din, ang kanyang sharia. May mga tao ngayon na easy lang sa kanila na i-abolish ang sharia. Ang iba gusto nilang palitan nila ang sharia al-islamiyya ng anzima al-wad'iyya. Gusto nila itong palitan
ng batas na itinatalaga ng United Nations, ng batas na gawa-gawa ng tao ng man-made lang, kahit na alam pa nila na ito ay un-Islamic na mga batas, labag sa Islamikong batas, labag sa Quran, sa Sunnah na Rasul sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng mga lumalabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga taong humahad lang sa pagpapalaganap ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapapasa kanila kung ano yung parusang matatamon ni Abu Lahab. Pangalawang aral makuha natin dito sa sura na ito ay mapapatunayan natin na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam isa nga siyang tunay na sugo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pinahayag niya na si Abu Lahab ay makakapasok ng impyerno. Si Abu Lahab makakapasok ng impyerno. Kailan niya sinabi? Nung panahon na buhay pa si Abu Lahab. Ibig sabihin nun, para bang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Abu Lahab never siyang mag-Muslim. Sino nagsabi kay Propeta Muhammad na si Abu Lahab kailanman na hindi mag-Muslim? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ang nagsabi sa kanya. So, dahil dyan, isa ito sa mga bagay na mangyayari sa kinabukasan na alam na ngayon pa lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sino nagbigay sa kanya ng information na ang magiging ending ni Abu Lahab ay kufur, ang kawalan ng pananampalataya? Walang iba kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kayang sabihin ni Abu Lahab, pwede niyang justify, pwede niyang sabihin, hindi totoong sinasabi ni Muhammad. Ngayon sabi niya, gusto ko na mag-Muslim. Pero namatay si Abu Lahab na hindi siya Muslim. So dahil dyan, patunay na ang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi galing sa salita niya, hindi galing sa kanya, hindi gawa-gawa niya, hindi siya nagpa-fabricate ng salita. Bagkus lahat ng lumalabas sa kanya ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pangatlong lesson mga kapatid sa na makukuha natin sa sura na ito, annal ansab la ibrata biha. Ang tribo ng tao, ang family ng tao, wala itong mapapala sa tao na kahit na anuman. Sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa royal blood ka, kahit pa kabilang ka sa mga lahi ng mga heroes, ng mga sahaba, ng mga bayani, ng mga propeta, kahit kalahi mo pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ka mag-Muslim, kung hindi ka mananampalataya sa Kanya, hindi ka susunod sa Kanya, walang kwenta ang family mo. Walang kwenta ang apilyado mo. Walang may dudulot sa iyo. Ang pagsabihin mong galing ka sa royal family, wala. Mapapakinabangan, makakaligtas ka lang sa kapahamakan kapag mananampalataya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mismo si Abu Lahab na tiyuhin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, uncle ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala rin naidulot sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanhinang kawalan niya ng pananampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat na lesson na makuha natin sa sura na ito mga kapatid sa Islam, at I hope yung mga sumusubaybay sa atin ngayon online, i-share nila sa comment section yung mga lesson na makukuha nila sa pag-aaral natin nito. Pang-apat, fiha ibratun likulli mutaawinina 'alal ithm. Ang sura na ito nagbibigay ng babala sa lahat na makikipagsabuatan sa pagpigil sa anumang gawaing nagpapalaganap ng katuruan ng Islam. Si Ummu Jamil na asawa ni Abu Lahab, itatapon ng Allah sa Yawmul Qiyamah sa nar. Dahil bakit? Dahil nakikipagsabuatan siya sa asawa niya. Tinutulungan niya. Kung ano yung ginagawa ni Abu Lahab, ginagawa din niya. Hinahamak niya si Propeta Muhammad dahil sa yun ang nakikita niya sa asawa niya. So dahil doon, kahit asawa siya, ay kasama rin siyang itatapon, ihahagis ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy sa kabilang buhay. So lahat na nakikipagsabuatan sa gawaing masama, sasabihin mo, hindi naman ako sabi mo nagbenta ng shabu, pero ikaw nag-deliver. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi naman ako sabi mo user ng ipinagbabawal na gamot. Hindi naman ako sabi mo ang nagbenta ng alak. Pero ikaw yung ikaw yung naging mediator, ikaw yung nagpaupa ka ng sasakyan, pinahiram mo yung bodega mo sa kanila, alam mo yung krimen, alam mo na yung masama, yung haram, tinulungan mo sila. So, dahil dyan mga kapatid, mag-ingat yung mga taong nakikipagsabuatan sa gawaing masama. At ngayon, sa buwan na ito, ng December, January, makikita natin ang daming nakikipagsabuatan kay Satanas. Marami tayong mga kababayan, marami tayong mga kapatid sa Islam. Alam na nilang shirk yung ginagawa ng mga kufar. Alam na nila na sinaselebrate nila haram. Isang insulto para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang sabihin na siya ay may anak. Siya ay nagkaroon ng asawa, siya ay nagkaroon ng anak.
Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Pagkatapos nagbebenta tayo sa kanila ng mga Christmas lantern, nagbebenta tayo sa kanila ng yung mga magagamit nila para sa pag-celebrate nila ng kanilang mga anniversary, ng kanilang mga a'yad asyirkiya, ng mga Eid nila na related sa din nila, na ito ay isa pang insulto sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dyan, dapat iwasan ng bawat Muslim ang makipagsabwatan kahit kanino man na magpapahamak sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpapahamak sa mga mananampalataya. Panglima at panghuling aral makuha natin dito mga kapatid sa Islam, sihhatu nikah al-kuffar. Ang Sharia al-Islamiyya, nire-recognize niya yung kasalan ng mga kuffar. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kapag mayroong isang balik Islam, mayroong brother and sister na yumakap sa Islam, hindi na kailangan na ikasal pa sila ulit. Hindi na kailangan na muli silang magpakasal sa Islam. Dahil yung kasal nila noon, nung panahon na Christian sila, once na natawag silang, kinasal sila noon, recognize na yun sa Islam. Saan natin makukuha? Mapupulot natin ito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. At ang asawa ni Abu Lahab ay nagdadala ng mga panggatong, nagdadala ng mga tinik na nilalagay niya sa dinadaanan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, فقد سماها الله سبحانه وتعالى امرأته بعقد النكاح الواقع في الشرك. Ang Allah subhanahu wa ta'ala tinawag niya ang asawa ni Abu Lahab na asawa niya. Ganon din maging si Fir'aun. Tinawag niya yung asawa niya na si Asya na asawa niya. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah subhanahu wa ta'ala tinawag niya ang asawa ni Fir'aun na si Asya na asawa niya, bagamat si Fir'aun ay mushrik. So isa itong palatandaan na no need na magkaroon pa ng panibagong aqdun nikah, aqdun zawaj, na ikakasal ulit yung mga yumayakap sa Islam. Isa pa sa mga dalil na no need na magkasalan pa ulit, maraming sahaba, libo-libo ang mga yumakap sa Islam na mga sahaba, yumakap sila sa Islam, pagkatapos hindi na sila inutusan pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na muling magpakasal ulit. Dahil sa ni-recognize na ng Islam yung kasalan nila noon. So dahil dyan, I hope meron kayong natutunang aral sa maikling panahon nito sa pagpapaliwanag natin ng Suratul Masad. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipaliwanag niya sa atin ang nilalaman ng kanyang banal na kapahayagan ng Quran Al-Karim. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-Quran al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma allimna minhu ma jahilna وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما علنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.